Gusto mo ba ng kumita ng extra income ngayon 2025? Alam nyo, mahirap kung aasa lang tayo sa isang source of income. So let's talk about kung anong pwede mong simulan na side hustle na hindi pa alam ng karamihan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam po natin na pataas ang presyo ng bilihin, pero yun nga, hindi po dapat dahilan na tayo po ay mawalan ng pag-asa. Ngayong taon, let's explore some side hustles na hindi pa masyadong alam ng karamihan. Pero pag-usapan muna natin bakit napakalaga ng side hustles. Kasi yun nga, number one, the only thing that is permanent in this world is what? Change. Marami pong pagbabago po nangyayari. Number one. Number two, dating may trabaho, ngayon nawalan ng trabaho, yung pagtaas ng bilihin. Siguro ang pagkuha ng side hustle or side income ngayon ay hindi na siya luxury, but it is already a necessity. Do you agree? Pakitype lang nag-agree kung nag-agree kayo. Ito ay para isang pamamaraan na rin para hindi lang tayo umasa sa isang source of income. So, right now, itong mga isi-share ko po sa inyo ay mga hindi pa masyado na pag-uusapan. Pero, napakalaki pong demand. Kung pinag-aralan nyo to, kung talagang pinag-isipan nyo to mabuti, I can assure you that this will be the trend already in terms of side hustle. Concept ng side hustle is this: you keep your main job, yung trabaho mo, you keep it, and then you earn additional income. Ang purpose ng side hustle is not to replace your current income immediately. Oo. Ang goal mo kasi, hindi yung mag-resign. Ang goal mo, dapat meron kang regular na income to pay your bills. Itong side hustle mo, pwedeng pangdagdag lang, or if not naman, pambayad ng utang, pambayad ng obligasyon, or if not naman, pambuild ng pangarap mo. Maliwanag ba? Okay? So, this doesn't mean to say, kung nagsa-side hustle ka, you will resign. So, right now, let's talk about side hustle na hindi masyado pang napapansin. Because of yung mga tinatawag natin mga cyber attack, yung mga phishing, yung mga scam, nako. Cyber security awareness trainer. Grabe. Isa na sa pinaka-in-demand na opportunity. Either you become a trainer or you become a analyst or you can become a IT consultant for cyber security. Kung marunong ka kung paano mo poprotektahan na hindi ma-hack yung account, or if not naman maka-retrieve ka ng account, nako, sobrang laki nito. Alam mo bakit? People are willing to pay just for their account to be retrieved. Kunyari, may kakilala kang Facebook na hack, magaling ka sa sa IT, alam mo kung paano mag-restore, nako, easily can charge 5,000 pesos, 10,000 pesos per account. In reality, may kakilala ako na alam niya talaga, kahit nakapikit yan, kaya niyang gawin. So, based on the information that I received, nakakatanggap siya ng mga 5 to 10 clients per day. Let's put it at 5,000 na lang. That's 25,000 to 50,000 pesos per day ang kanyang kinikita na sa bahay lang siya. Kaya nga, cybersecurity, panalong-panalo yan. Number 2, isa pang talagang hindi na siya luxury, necessity na po siya, yung personal brand. When you say personal brand, kailangan po ng tao minsan ng guidance, no? If you are a person na magaling ka sa marketing, sa branding, you can help professional to improve their online presence. Sa social media, sa LinkedIn, or if not naman po sa Facebook, lahat po kasi ngayon nagbebenta na. Nagbebenta in the sense, no? Ito ng point, ha? Kahit di ka nagbebenta ng produkto, pag ikaw ay nag-a-apply sa company, sa organization, kailangan magandang LinkedIn profile mo, professional looking, di ba? Yung Facebook mo, yung Instagram mo. So, in other words, if you are a personal branding expert, malaking opportunity din yun, kaya huwag nyo mamaliitin yan. Number 3, magaling ka ba sa mga digital photos or means physical photos? Ang laki ng demand din ngayon nito. Yung alam nyo ba that you can use AI tools to restore and colorize old family photos for sentimental value? Grabe. Di ba yung mga lumang-lumang photos na tapos i-enhance mo, papagandahin mo, lalagyan mo kulay, yung black and white, gagawin mong kulay. Di ba? Ay, grabe. You can charge per image. Di ba? Or let's say per album. Yan lang gagawin mo. Ay, grabe. Kaya nga, itong mga sinasabi ko po sa inyo, sa dami ng tools ngayon ng AI, pwede nyo nang gawin to. Diba? As a matter of fact, kung gusto mo nga gumawa ka ng isang service, itong service na ito, sobrang patok na ito.
Ang dami kasi namin picture. Pag nagpa-picture kami, let's say sa travel, ang daming tao sa background. Di ba? As a matter of fact, ito lang, just to give you a perspective and idea. Sabihin mo sa akin kung good idea o hindi. Sabihin mo sa comment section. Ang trabaho mo lang, taga-remove lang ng background at saka ng mga tao. Nako, kikita ka, patok na patok rin yan. Ang problema kasi sa mga tulad namin, alam namin paano gawin, pero wala kaming time para gawin yan. Kaya nga yung photos namin hanggang ngayon, ganun pa rin. If you can offer a service just like that, sa palagay mo, may magsasubscribe ba? May kukuha ba? Pakitype lang sa comment section. Nako, grabe. Ito pa, isa pang pwede mong gawin, art restoration. Alam nyo bang palaki na po yung collection or collectibles market? From toys, from painting, ang mga painting po naluluma at kailangan po na ng maintenance. Like for example, sa bahay namin, we have a few paintings. From time to time, we ask yung syempre yung kasama namin sa bahay ang naglilinis. Pero iba pa rin kung ikaw ay isang expert na alam mo na paano i-manage, i-maintain yung mga artworks na yan. Grabe, that's another good business. And then isa pa, repair, refurbish, or resell na mga tinatawag nating mga old furnitures. At the same time, mga pre-loved na gadgets. Yung mga lumang-luma, turntables, camera, ay grabe. Ang laki na rin ng market ngayon. Di ba nyo papansin, nagbabalik na rin po. Ngayon, di ba, digital na. Pero ngayon, may bumibili na ulit ng plaka ng yung 33, tapos yung long playing album, tapos yung 45. Bumabalik na rin po doon. So, that's another service that you can do. Ito pa, isa pa, well, the only thing talaga that is permanent in this world is change. You can also help businesses to create effective, anong klase? AI prompts. You can use tools like ChatGPT or Midjourney. Tapos mag-offer ka ng AI prompt engineering services. Grabe. Ang lakas na rin ng demand ngayon, especially kung engineer ka talaga, magaling ka talaga mag-interconnect from one software to the other. Tapos gagawa ka ng ecosystem to cater. As a matter of fact, shout out ako. If you're an AI engineer there, that you're good in terms of connecting, like for example, customer service, tapos yung reports, tapos on how to create funnels, di ba? Kung paano mo ma-interconnect, I'm looking for one engineer. Kung magaling ka, please, mag-apply ka, sulat mo so that I can get in touch with you. And last but not the least, probably some of you are saying, Chinky, lahat naman ng senior mo kailangan talaga ng special skills. Well, yes, special skills, pero special pay. Pero para sa mga tao na magsasabi naman, wala naman nung ganun special skills, don't worry, sagot kita. Ito naman, very basic to, na kayang gawin kahit sino, basta may cellphone, may laptop, may internet ka, online freelancing. Kung marunong ka magsulat, mag-design, mag-manage ng social media, freelancing is the work for you. You can work from home. Pwede ka mag-apply sa Upwork, Fiverr, so that you can connect with clients. As a matter of fact, if you're interested to learn how to start your freelancing career where you are working from home, paano mag-apply, paano maggawa ng resume, saan maghanap ng work, paano magpe-presyo, stay tuned up to the end because I would like to share with you on how you can work from home. Okay, later, toward the ending. So right now, ang next question, how can I choose the right hustle for me? Dapat mas maganda kung magpipili ka, dapat based on your experience, skills, and expertise na. Kaya tanongin mo sarili mo, saan ka ba magaling? Number 1. Number 2, may demand ba sa market? Ano ba yung trending sa market ngayon? At number 3, may oras ka ba? Baka gusto mo ng extra income, side hustle, pero wala ka namang oras. At kapag umabot ka pa sa part na ito, you are really a certified iponaryo. Kasi meron tayong 3 YouTube members na i-shoutout natin, si Jonathan Carloman, si Arlene Caballero, si Henry Phantom Low. Maraming salamat, mga bronze yan. So, how can you get started? Yan ang next question na. Alam mo, 3 simple steps na lang to para matapos na tong episode natin. Number 1, create your brand and your products. Okay, kailangan, syempre, may produkto ka o may services ka na pwedeng gawin. Number 2, i-market mo. Syempre, kailangan i-maximize mo yung social media, i-promote mo. Diba, mag-post ka ng mga may reviews, testimonials, ang pinaka-best pa rin, word of mouth advertising. Number 3, build a strong online presence. Dapat gamitin po natin online, create engaging posts and be consistent. Guys, ito lang sasabihin ko po sa inyo. Pag kayo nag-start na nito, nahanap nyo na yung niche nyo, aside from your parent income, tapos meron kang second income, maniniwala ka. Gaganda buhay mo, aasenso ang buhay mo, uunlad ka. Kaya mga ka-friendship,
Para sa mga taong nakatapos ng video na ito, may good news po ako sa inyo. Sa mga taong gusto mag-transition from employee to freelancer, gusto nyo magdagdag ng iyong income, gusto nyo mag-build na side hustle, at saka pwedeng maging part-time or pwedeng maging full-time career. Good news, we have a special access for a freelancing course, and I am going to be with Coach Mommy MK. Si Coach Mommy MK ang isang founder ng isa pang freelancing movement that teaches mga mommies kahit nasa bahay lang that they can earn working from home. So if you want to watch itong episode na ito, yun nga, on how to create a profile, CV, how to find clients, how to price the right amount, paano ka makakuha ng kliyente, it's all there. All you need to do is just go to chinkfree.com, chinkfree.com. Meron kaming course doon and you can check it out. So maraming salamat for tuning in. I hope that you are enlightened. Kaya nga this 2025, ang dami nating pwedeng gawin, ang dami nating pwedeng pagkakitaan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.